Guys, kamusta? My name is Ronald. Sa video na to, tutulungan ko kayo kung paano ma-verify yung GCash account nyo using your ePhil ID or your national ID. Kapag hindi kasi verified yung account mo, limited lang yung pwede mong ilagay na pera, which is 10,000. Tapos ang pwede mo lang ipadala or matanggap is 5,000. So, kailangan natin i-verify para ma-maximize natin yung feature ng GCash account. So, gagamitin natin example yung account ni Rhea. Basic pa siya dito at hindi pa verified. So, ang una natin gagawin, syempre, is buksan yung GCash account nyo. So, click profile and then click verify now. I-remind ko lang kayo guys, bago natin simulan, make sure na tama yung mga nilalagay nyong information at pareho sa ID. So, gamitin nyo yung calendar, ilagay yung birthday nyo or kaarawan. And then answer yes, Pilipino tayo. Para sa mga taong gusto lang ma-verify yung account nila, meron dyan yung passport, driver's license, postal ID, pag-ibig. So, gagamitin nga natin dito yung national ID natin. Meron yung papel galing sa PhilSys, which is yung pinaka-traditional na merong QR code. Meron naman yung national ID, yung mismong ID card na galing sa PhilSys. Meron din namang digital version. Ito yung nasa website na national-id.gov.ph. And then lastly guys, sa loob ng eGov.ph app, ito yung pwedeng portrait, and landscape. Take note yung ID instruction. Dapat malinaw yung photo, readable lahat ng information, pati pangalan, address. Huwag pipicturean ang photocopy or black and white. Kung magpipicture kayo, dapat yung original copy or yung nasa cellphone nyo, tulad ng digital ID. Press confirm. Ngayon, depende nga kung anong ID ang pinili nyo. So, sa video na to, gagamitin natin is digital ID. Kailangan nyo ng pangalawang cellphone. So, pipicturean nyo yung cellphone. Una, yung front. Pagkatapos nun, yung likod. Kapag eGov.ph app naman ang gamit nyo, pipicturean nyo ng nakatayo or portrait. Tapos, itatap nyo. Pipicturean nyo naman yung landscape. Pag malabo yung picture, pwede nyong adjust yung brightness ng cellphone. So, pipiliin nyo dapat sa first try is yung ePhil ID. So, next naman guys is selfie. So, make sure na naka-allow yung access ng camera sa GCash nyo. Tapos, hindi nyo lang yung instruction. Dapat wala kayong suot na salamin or hair accessory. As much as possible, gayahin nyo yung itsura nyo sa ginamit yung valid ID. Dapat malinis yung background mo as much as possible and maganda yung lighting. Kung kailangan mo mag-blink or pumikit ng mata, sundan lang yung instruction. Tapos, dapat nasa loob ng frame yung picture mo and then press next. Tapos, i-double confirm nyo yung mga information na nandito. So, kung ano mang ID nga yung in-scan nyo, dito magre-reflect yung mga information na yun. So, for example, ginamit natin yung ePhil ID or national ID. Dapat ilagay nyo yung 16 PCN number or PhilSys number ID nyo dito. So, kung ibang ID ginamit mo, ganun din naman magkakaroon ng automatic fill or automatic information. So, yung basic info, full name, nationality, birthday, contact number, place of birth kung saan kayo pinanganak. Hanapin nyo lang yung sagot. Meron dyan guys sa option. Address in Philippines. So, kung meron kayong e-travel, pwede nyo gamitin yung address doon. So, other information, kung nag-work ka ba or isa kang estudyante. Background info, kung ano yung trabaho nyo. Source of funds, kung saan manggagaling ang pera na ilalagay nyo sa GCash. Choose transaction range, kung magkano yung magiging amount ng transaction nyo every time na gagamitin nyo yung GCash. Tapos lagay nyo na lang din kung bakit kayo magbubukas ng GCash account. So most common reason is for personal use. So last two question, kung kayo ba ay affiliated sa politics or may kilalang politiko. So i-know nyo na lang yung sagot dito. And then yung next is yes, kasi tayo ang may-ari ng GCash na to. So i-review nyo guys yung sagot nyo. Make sure na tama para hindi tayo ma-deny. Click accept and press confirm. So, maghihintay lang kayo ng 7 days guys. Yung iba, mas mabilis pa kapag yung information nga nila is accurate
and kamukha nila yung picture na in-upload doon sa valid ID. After ma-approve, magiging verified na yung account nyo. So pag verified na yung account, mas marami ng features and mas secure na mag-transaction. Kung kailangan nyo ng card, mas maganda rin para pag nag-abroad kayo or umaalis, pwede nyo siyang gamitin. It will be in a separate video. Gagawin ko yan. Paano mag-order at gamitin yung GCash card. Kapag natagalan pa sa 1 week, meron silang support. Pwede kayong gumawa ng ticket number. So, malaking tulong tong ticket number. Gre-reply sila sa email, tapos pwede nyo ikwento ron kung gano'n nakatagal yung nangyari. Yun lang guys, sana nakatulong yung video at nasundan nyo na maayos. If you have question, just comment down below. Hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And maraming salamat kung nandito ka pa rin. I will see you in my next video.